Umabot na sa halos 1,000 ang bilang ng mga individual na lumabag sa ipinatutupad na gun ban ngayong election period. Habang isang miyembro naman ng Philippine Air Force ang nasa kustodiya ngayon ng PNP matapos mahuling iligal na nagbebenta ng matataas na kalibre ng armas online. Si Paul Montibon magbabalita. Umabot na sa 771 ang kabuuang bilang ng gun ban violators na naaresto sa buong bansa sa gitna ng patuloy na paghahanda para sa nalalapit na halalan sa Mayo ngayong taon. Batay sa pinakahuling datos ng National Election Monitoring Action Center, nitong Lunes, Pebrero 16, 2025, nangunguna pa rin ang National Capital Region o NCR sa may pinakamaraming lumabag na umabot sa 270, sinundan ng Region 3 na may 149 at Region 7 naman na may 128 na gun ban violators. Makikita sa nasabing datos na pinakamaraming pasaway sa pagdadala ng baril na walang kaukulang dokumento ay mga sibilyan na umabot sa 721, sinundan ng security guard na may 22, 8 mula sa Armed Forces of the Philippines, 5 mula sa PNP, 5 mula sa other law enforcement agencies at 4 naman mula sa mga dayuhan. Sa kabuuan, nakakumpiska na ang NEMA sa ilalim ng pangasiwa ng COMELEC, katunga ang PNP at militar na aabot sa 762 na iba't ibang uri ng armas mula sa iba't ibang operasyon ng mga otoridad, kabilang na ang ipinatutupad na checkpoint, police response, anti-illegal drugs operation at gun buy-bust operations. Isang miyembro naman ng Philippine Air Force ang naaresto kamakailan sa ikinasang gun buy-bust operation sa Pasay City. Kinilala ang suspect na si alias Gabo, 39 anyos, kung saan nag-aalok ito online ng mga matataas na kalibre ng armas. Gamit ang isang undercover na police na nagpanggap na pusher buyer, agad na inaresto ang Air Force personnel dahil sa illegal na pagbebenta ng 1.2 million piso na halaga ng sniper rifle. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng 3rd Special Operations Unit ang PNP Maritime Group sa Parañaque City ang suspect, habang naharap ito sa kasong paglabag sa Omnibus Election Code at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o RA 10591. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montimon, SMNI News.